Itinanggi ni dating Transportation Secretary June Abaya na nagkaroon ng anomalya. At yan ay sa pagbili ng mga bagong bago ng MRT noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Ayon naman sa pamunuan ng MRT3, magagamit na raw sa Disyembre yung mga bagong bagon. Nakatutok si Jamsi Sante. Mawawala na raw ang mahahabang pilang ganito sa MRT3 pagdating ng Disyembre dahil mas maraming tren na raw ang pwedeng tumakbo. Sabi ng management ng MRT3, matatapos na raw kasi sa Nobyembre ang power upgrade ng MRT. Bukod pa sa halos 20 tren na may 60 bagon na tumatakbo ngayon tuwing peak hours, magagamit na rin bago matapos ang taon ang 5 bagong tren mula sa Dalian Locomotive ng China na may 20 bagong bagon. The onboard signaling and the train computer need to resolve yung feedback signal and response time. So ito na lang po yung pinag-uusapan ngayon ng Dalian and Bombardier to resolve the issue. Humarap sa pagdinig kanina si dating Transportation Secretary June Abaya na siyang pumirma sa kontrata para kumuha ng mga bagon mula sa Dalian. Ginagarantiya ako sa inyo na wala akong nakinabang dito, walang kalokohan o ito, above board lahat at malinaw ang konsensya namin. Kaya kong sagutin ng aking Panginoon na kaya kong ginawa namin na maayos ito. Si Abaya rin ang pumirma ng kontrata sa PH Trams bilang maintenance provider ng MRT3. Sabi ni Public Services Committee Chairman Grace Poe, sa PH Trams nagmula ang problema ng MRT. Alam ba ninyo na yung kumpanya na yan, maliit lang ang kapitalisasyon, 625,000 pesos, na binibigyan ninyo ng kontrata for more than 50 million a month. 2 months, ilang months pa lang na-incorporate, nanalo na ng kontrata. Hindi pa kayo nagtaka nun? Well, nung nandun po ako, ma'am, I was new then. Hindi ko po alam yung mga facts pong yan. So even if you didn't know the particulars, you just approved it? Because there was a presumption that the organization, that the bureaucracy was doing its job. Because imagine, ma'am, if I came there as a doubting Thomas, being careful that I won't sign anything, MRT3 would have stopped on October 19. Ayon kay Poe, isa sa incorporators ng PH Trams ang isang Marlo de la Cruz, na isa rin sa incorporator ng APT Global na naging maintenance provider din ng MRT. Kilala ba ninyo si Marlo de la Cruz? Nakilala ko from before from the people that I met during the campaign po. He seems to be omnipresent in a lot of dealings with the DOTC that unfortunately, he doesn't really have a track record. Ipapatawag daw sa susunod na pagdinig si De La Cruz, pero may pahaging si Poe bago nagtapos ang pagdinig. We should also call on their responsibility, the one before you. If for example, okay, kasi alam mo, Secretary Abaya, sundalo kayo eh. Inaako ninyo yung mga bagay na maaaring hindi naman sa inyo dapat talaga ito nahulog, no? Mabuting sundalo po, pero sa Panginoon po sumasagot. Hindi po kanina man. Sige. Jamsi Sante, nakatutok, 24 oras.